Kasama nga po natin dito sa programa si Professor Rene Sarmiento. Magandang umaga po, Professor. Ay, magandang umaga po at magandang umaga po, Ted, sa inyong dalawa. Good morning po. Good morning, sir. Thank you po for being on the show. Marami kaming gustong malaman tungkol po dito sa impeachment process. Bilang isa nga po sa mga bumalangkas ng ating pong 1987 Constitution, nitong nakaraan nagbigay po kayo ng pahayag. Ang sinasabi ninyo, dapat agad simula ng Senado ang impeachment trial. Ano po ang Okay. pangunahing legal na batayan sa inyo pong naging pahayag na yan? Yan po ay nakabatay sa ating saligang batas, sa ating Section 3, Paragraph 4. Yan po nakalagay, forthwith proceed sa wikang Ingles. Forthwith proceed the impeachment proceedings. Sa Tagalog version ng ating saligang batas, dapat isunod agad. Chinek ko po ang history ng forthwith proceed. Ito po ay first in our Constitution. Wala po sa 1935, wala po sa 1973 Constitutions. Ito po ay bago. And it appears from the records ng ating Saligang Batas Constitutional Commission noong July 28, 1986. Wala pong discussion po sa forthwith proceed. Ang nag-introduce po ay si Commissioner Florence Regalado, dating dekano ng San Beda College of Law. Ito po ay inaccept, tinanggap po ng plenary session kaagad yung forthwith proceed based on the recommendation of the Committee on Accountability of Public Officers. But kung walang paliwanag po, the plain text is very simple po, no? The word forthwith, ibig sabihin right away, immediately, at once, agad-agad po. So yan po ang batayan po ng aking sinabi, dapat agad isunod. Pangalawa po, kung bakit dapat isunod. Senado lang po ang has the sole power, the sacred responsibility, solemn duty to try and decide impeachment proceedings. I-relate po natin sa Section 1. Public office is a public trust. That public officers and employees shall, ang nakalagay po, be accountable to the people at all times and serve with integrity, efficiency, justice, patriotism, and lead modest lives. So kabuuan po, ibig sabihin po, may sense of immediacy, sense of urgency na itong paglilitis po ay uumpisa ng ating kagalang-galang na Senado po. Kahapon po kausap namin si Senator Coco Pimentel. Opo. Natanungan namin kung anong status po ng impeachment. Sinasabi niya, as of now, if is filed and received, yan daw po ang estado ngayon itong impeachment, meron po bang, under the Constitution, meron po bang itinakda na timeline kung kailan po to dapat simulan ng Senado? Matapos po nilang tanggapin ito. Doon sa sinasabi ninyo na forthwith proceed, dapat agad. Pero specific po ba doon sa konstitusyon kung gaano katagal ang dapat lamang na paghihintay? Wala pong nakalagay sa ating saligang batas kung yung time frame, kung gaano katagal, hindi po sinasabi sa ating saligang batas. Pero po tandaan po natin kung bakit po mahalaga po na maumpisan po ito ng ating Senado. Pagpasok po ng May 11, may bagong kongreso na po, no? May bagong halal ng mga senador, 12 po sila. At pagkatapos pa ng recess, after several weeks, may adjournment na po ang ating kongreso with the new senators. Ito po ay bagong kongreso na po, bagong senado na po ito At ayon po sa Korte Suprema, pag nag-decide na po pag nagkaroon ng bagong kongreso, expired na po all the proceedings, all matters, and even investigations, all pending matters, tapos na po. Dahil bago na pong kongreso po ito. Baka po hindi po matapos kaagad, no? Kung hihintayin pa yung June 2 upon resumption. That is why po, tatlong approaches po sa problema po ito, nakikita ko po. Yung isang approach po, yung proposal po ng ating Senate President, Chis Escudero, we are on recess. Tama din po naman yan. Nasa recess po sila. Diyan po ang proposal ni Senator Frank Drilon, former Senate President. The President may call at any time. Pwede rin po yan. Ito pong akin po ay third approach to address this question po. Yung forthwith proceed, nakalagay po sa Ligang Batas, in relation to Section 1, Public Office is a Public Trust, at yung another section po na the Senate po, has the sole power to try and impeach
to try and decide impeachment proceedings. So sa aga ng akin po, mukhang maganda po yung third approach sa issue ito, whether or not the Senate should convene as an impeachment court. So under the Constitution, during an election, wala rin pong nakalagay doon na dapat Dali muna, Chas. Yes po. Sorry to interrupt lang. Baka mamiss natin to. Sir, paki-elaborate nga yung third approach. Sir, mukhang hindi masyado Opo. maliwanag, Professor. Go ahead, sir. Opo. Yung third approach, Ted, ibig sabihin po ay ibatay natin ang ating opsyon sa forthwith proceed. Meaning, agad buuin ang Senado as an impeachment court to proceed with the impeachment trial. The word is forthwith proceed. Sa wikang Tagalog po, sa Tagalog version ng Constitution, dapat isunod agad. So that is the third approach. Kasi yung sa ating Senate President, ay recess muna tayo. Huwag natin pag-usapan Opo. yan. Opo. Let's wait for the resumption. So, sir, the prejudicial question, Professor, is forthwith proceed, yes, pero in the light na nakarecess sila, so dapat magpatawag ng special session pa din. Okay. Go ahead, sir. Pwede Go po. ahead. Go ahead. Tama po, Ted. That is also the second approach para sa akin. Na pwede rin po yan. Ang Pangulo may at any time, ang word po at any time po may at any time call a special session to discuss, of course, other matters. Sa Estados Unidos po, war, treaty ratification, economic crisis, kung kaya tinatawag ng Pangulo ang Senado for a special session. Ito po ay maselang bagay sa ating bansa ngayon, a matter of public interest. Kaya may dahilan po ang Pangulo to call at any time a special session. Okay, pero kung hindi po magpapatawag ng special session ng Presidente based on those provisions nga po ng ating saligang batas sa kanyang kapangyarihan, ano ito? Ano po ang inyong suggestion for the Senate President? O, sa kanya po mismo manggaling o among the members of the present Senate to convene as an impeachment court? Ganun po ba 'yon? Okay. Ang mungkahi ko, Ted, to address this stalemate para mabilis po at ang ating Senate President ay kumbaga maobliga na tawagin ang Senado to sit as an impeachment court is for the President at any time. So nasa Pangulo natin ang mandato na tawagin ang Senado for a special session at for the Senate to sit an impeachment court. Kung may question dun sa third approach, kung may question po doon on forthwith proceed, may question po sa recess, the President can solve the stalemate for the sake of the nation. Go ahead, Oo. Curious din po kami, Prof. Rene, kasi ngayon medyo paparating na po ang midterm elections. Nakasaad din po ba sa ating konstitusyon? Meron po ba dyan na dapat pinagpapaliban ang pagtalakay ng impeachment pagka ganitong panahon? Wala pong sinasabi po wala pong sinasabi ang Jonalyn, wala pong sinasabi ang ating saligang batas na kung halaga, hindi pag-usapan ang tungkol sa paglilitis ng articles. Wala pong sinasabi po ang ating saligang batas. Kasi kumbaga case of first impression po ito sa ating kasaysayan. Yung impeachment ni Estrada, ni Des Corona, wala pa hong election po yun Ito po ay first of its kind. Oo, first of its kind. That's why we have to use our creativity, our wisdom, how to address this problem. So para sa akin, the best way, kung talagang gusto mo natin matapos agad ito, is for the President, in his statesmanship, tawagin ang Senado for a special session. Opo. So, Professor, sabi po ninyo, Commissioner, kanina na ang inyong opinion na kapag po natapos na ang term ng 19th Congress, assuming po na sila po'y mag-resumption po ng session June 2 to June 11, huli na po ito, 6 session days po ito, and dito po talakayin nila itong impeachment at itong articles of impeachment na ito at magsimula sila sa proseso po, meaning rules nila, etc.,
nangangahulugan po ba na kapag natapos na ang term ng 19th Congress, yung 12 senador na matitira, na ngayon po'y matitira hanggang carry over sa 20th Congress, you're saying na hindi na po ito, pati po yung impeachment trial and hearings, hindi na valid for the next Congress? Ganun po ba ang inyong opinion? Ang ito ang pick up ko sa tanong mo, Ted, kung may bagong kongreso na, 20th Congress na po, hindi na po 19th Congress, sila po ay hindi na obligado po. At pumasok na yung 12 senators po na bagong halal. So, option po nila kung itutuloy po ang impeachment proceeding. Ngayon, question po, kung sabihin natin yung 12 lang na original, exclude natin yung 12 na bago, can they decide? Malaking question po yan kasi hindi buong Senado po yan eh. That's not the whole Senate. Yan po ay piecemeal Senate po eh. So malaking question po dyan na Ted. Opo, pero sinasabi po ng iba, maging ni Senator Chis Escudero nga, ni SP Escudero, na maaring simulan ngayong nga pong 6 remaining session days come June 2, to June 11, yung pong pagpreparasyon, yung pong approval ng rules ng impeachment court, yung ilang pang mga pangangailangan nila, and then matitigil muna yon, tapos itutuloy yung hearing na sinimulan po ng mga senador na mangyayari on June 12. Tutuloy po yung hearing na yon. Lahat ng records naman daw po ay maaari nalang basahin nung susunod pong 12 bagong halal na senador para mag-continue po, kumbaga continuing body yung impeachment court from 19th Congress to 20th Congress. Yun ba ay tama po ba yun? Maganda pong suggestion na ng ating Senate President. Uumpisahan nila after recess yung pag-uusap tungkol sa impeachment proceedings, trial ng Vice Presidente. Nasa records na para ituloy ng 12. But may agam-agam ako dyan na Ted. Papayag ba yung 12? Yun lang po ang problema po dyan eh. Will they agree? If they agree, walang problema po eh. Okay. Pero kung ito po ay mga opposition po na hindi po sumasang-ayon sa articles of impeachment, baka magka-problema po tayo. So in case po yung magiging komposisyon noong pong 12 mananalo sa halalan, baka anyone from doon sa mananalo na iyon, maaring questionin yung naging proceedings nung 19th Congress, Senate. Ganun po iyon. Posible po yan, Ted, no? And baka umakit sa Supreme Court at lalong tatagal po. Kaya ang pinaka-the best way po, kung may question po sa first approach, sa third approach, the President at any time tawagin po ang ating Senado to sit at impeachment court at tapusin po ito sa loob ng sabihin natin isang June. Right now po, tapusin po agad po ang impeachment proceeding before the convening of the new Congress, 20th Congress, at mag-formulate ng rules to abbreviate the proceedings. Halimbawa po, may bagong panukala po ang ating Korte Suprema na na-adapta noong pa, yung Judicial Affidavit Rule. Sali po cross-examination, direct examination na verbal, pwede po may affidavit na lang, pagkatapos po ay ituloy yung cross-examination. Pwede rin po yan. So, to adapt rules na talang babagay po sa napakaikling panahon. Ayun, opo. Kasi po naman ang sinasabi po ni SP Escudero, kung nyo rin po napanood o napakinggan, sinasabi niya, ayaw nilang madaliin, Hindi ito as in dapat daw ho minamadali, inaapura. Kahit po sinasabi nga niya na wala naman daw ho sa saligang batas na sinasabing ito'y apurahin. Bagamat sabi ho ninyo ngayon, klaro naman po yung sinasabi pong forthwith proceed provision ng ating pong Section 3 ng Article 11. So, yun ho bang wag apurahin na sinasabi ni SP Escudero, paano po natin yun magagawa nang hindi nilalabag po yun naman pong karapatan nitong inaakusahan at hindi nilalabag po yung saligang batas sa remaining life of the 19th Congress. Bilangin lang po namin, Professor, okay? Nag-adjourn sila ng February 5.
Alright. From February 6, ngayong buwan ng February, 23 days. March, 31 days. April, 30 days. May, 31 days. Plus June 1, that's 116 days. 3.8 months yan. No, June 2 to June 11, 6 remaining session days ng kasalukuyang Kongreso. Ang sabi po ni Ginoong Escudero, baka magsimula yung trial after SONA ng Presidente on July 28 pa. So that is 45 days magmula po ng June 12. Kapag natin binilang yan, Professor, yung 116 days plus 45 days, that is equivalent to 5.3 months. Opo. At yung po sinasabi ni SP Escudero, na kanya pong timetable dito po sa impeachment trial. Yung pong 5.3 months na iyon, ano po ang inyong tingin doon sa provision na po nitong the Senate shall forthwith proceed? Ang interpretation ko po dyan sa provision na yan, Chis, although naintindihan ko yung sinasabi ng ating Senate President na dapat wag apurahin sila. Oo, ang pag-usapan ang issue ito. Dapat balansahin po natin. We have to balance this. It requires balancing, no? And requires talagang wisdom and statesmanship. Yung forthwith proceed at yung wag apurahin kasi nga yung session days kulang. First of its kind po sa kasaysayan po natin po ito ang issue ito po Kaya nga po ang para sa akin po, para mabalanse po yung forthwith proceed and yung wag apurahin ang ating Senado, pwede naman po sa ating sistema ngayon, yung tinatawag na judicial affidavit rule, na sabihin natin, sige, wag naman mag-umpisa. We proceed with the constitution of the impeachment court. Magsumpa sila, pasagutin yung kabila. At yung nagdidemanda, sumagot din po. So, again, to abbreviate the proceedings, mag-judicial affidavit rule tayo na pinapayagan man ng Korte Suprema. I think that would solve the problem once and for all, yung hindi pag-aapura at yung provision sa Constitution na forthwith proceed itong impeachment proceeding. Opo, but Professor, they first have to convene as an impeachment court and take their oath, di ho ba, as senator judges, plus they have to approve their impeachment rules, di po ba? Correct po. Opo. Hanggat hindi nangyayari yun, wala pong personalidad ang Senado to even request for all of these judicial affidavits, right? Tama po kayo, oo. Opo. So ang ano ho talaga dito, ang question is kailan kayo magpapatawag ng sesyon para ma-convene na formally yung impeachment court at aprubahan ang inyong impeachment rules. Ganun po 'yon. So kung yan ay kung kailan. Opo, kung kailan. Again, ang ating pagbabatayan, dahil hindi po maliwanag sa saligang batas kung within 10 days, 5 days from the recess. So, wala pong sinasabi po At Okay. bakante po. Walang laman po ang ating constitutional record po dyan po So, ang gagawin po natin ngayon, using our wisdom as a people, no, as leaders, sabihin natin in 1 week's time, tawagin po yung ating mga senador. Pag-usapan po yung rules. Yung rules po, we have rules naman during this impeachment, corona impeachment. We can adapt this. We have the rules of the Senate of the US, no? How to conduct impeachment proceeding. So hindi po bakante po ang ating mga senador on how to proceed. Pwedeng i-adapt po yung Estrada rules, corona rules with changes po, with amendments. Opo. Okay. Professor, assuming lang po na hindi po kumilos ang Senado at talagang ang kanilang timetable ay 116 days pa. June 2 to June 11. Assuming din po na hindi po magpatawag ng special session po ang Presidente, can anyone go to the Supreme Court and file for a mandamus? Okay, maganda pong tanong po yan, Pedro, napakaganda po. Dati sabihin natin, fourth approach. Nag-fail po yung tatlo. Pwede po, bakit hindi po?
Yan po ay karapatan po ng taong bayan. Pwedeng isang tao o organization can file a suit sa Korte Suprema. Tama po, petition for mandamus to order the Senate to convene as an impeachment court on the basis of the constitutional provision. Opo. Sige po. So, para ho mas maintindihan ng nakararami ngayon na nakikinig sa atin itong pinag-uusapan natin, ano ho ba ang kahalagahan nito na hindi na po maghintay pa ng 5 buwan bago simulan po ang trial? Ano ho ba ang importansya nito sa buhay natin mga Pilipino at sa gobyerno mismo? Go ahead po, Professor. Okay, ito po ating pinag-uusapan, paglilitis po na nakabidbin po sa Senado ay napakahalaga po sa buhay ng bawat Pilipino. At tandaan po natin na kung bakit nandyan po ang articles, ang provisions on impeachment sa ating saligang batas, Article 11. Ito po ay nasa ilalim ng article Accountability of Public Officers, na ang pagsisilbo, paglilingkod sa taong bayan ay isang sagradong obligasyon. It's a public trust, it's public service. At all times, accountable po ang ating public officers sa taong bayan. Now, how do we show this accountability na sila ay dapat managot o dalang dapat managot? Through impeachment proceedings. Ito po hindi man na-discuss yung time frame sa ating Constitutional Commission. Napag-usapan po ang kahalagahan ng impeachment ng ating mga namumuno, public officers and employees. One is to serve as a deterrent to public officers na huwag niyong gawin yung ginagawa niyo under articles of impeachment. Nakasalalay po ang future kinabukasan ng taong bayan. Pangalawa, sabi nga ng discussion po sa Constitutional Commission, it will serve a strong impact on public officers na, huy, huwag niyong gawin yan dahil you can be impeached, pwede rin tanggalin sa position niyo. So ibig sabihin, ito pong issue ay napakalaga sa ating taong bayan. Considering the 7 charges nasa loob ng ating articles of impeachment, dapat talakayin at i-resolve. Kung talang inosente, di inosente after due process of law. But kung may guilt, kung talagang may kasalanan, di managot under the Article 11 on accountability of public officers. So yan po ang tingin ko po, Ted, kung bakit napakahalaga po ng paglilitis na ito. Yan ho bang kakaiba, itong kakaibang sitwasyon ngayon at timing nito pong impeachment complaint na ito, Professor, ay nataon din naman sa makabuluhan na panahon kung saan po may halalan para sa 12 senador? Kasi ang sabi ng mga ibang senador, busy na kami, start na ng campaign period, baka makaistorbo sa amin yan. Mag-hearing-hearing pa kami, kakain sa oras yan, nangangampanya kami. Sa panahon, yung pong ganong katwiran vis-a-vis na timing naman din, na halalan at may mga re-electionista nakaupo nga ngayon at pag nagkaroon ng impeachment trial, mapapanood natin po ang proceedings. Ano pong inyong basa po dito, Professor? May punto naman po ang ating mga kagalang-galang na senador at talagang panahon ng halalan, kampanyahan. At it's a national campaign, mahirap pong lagariin po yung 7,100 islands po natin para mangampanya. Totoo po yan. Ako po ay sangayon sa sinabi nila. On the other hand, they have to balance that as public servants also, na sila po ay nahalal with an obligation under the Constitution to sit as an impeachment court kung kinakailangan. Kaya nga po, napakaselan nito. You have to do a balancing act, no? Ano ba yung puso mo? Halalan o ma-resolve ang issue ito para po magsilbing ehemplo sa darating na panahon. The first of its kind po ito, Ted, na hindi pa ginagawa sa ating bansa na may halalan, may paglilitis. But we leave it to the conscience, no? We leave it to the conscience, to the wise decision, statesmanship of our senators para po yung stalemate ito po ay ma-break po. Mm-hmm. Ito ho bang ito ho bang timing nito sa halalan ay isang election issue na ngayon para sa mga re-electionistang senador o mga tatakbong senador po kasi nga baka mangyari silang they will comprise na the 20th Congress na bahagi po ng impeachment court in the Senate. Kung maging issue po sa kanila dahil sila po ay umupo at tapos
halalan, kung Mhm. siya po ang nagpasya to convict, baka po maging issue sa kanila na to convict, maging issue. Totoo po yan. That's very true, Ted, kasi impeachment is a political process po, ha? Hindi lang po purely judicial, but a political process. So posible po maging issue yan. Kasi nga po ang at stake po sa ating paglilitis is the Vice President na may baluarte din po, may constituents, tatanggapin po natin yan. So it could be an issue. Kaya nga po, napakahirap ng posisyon ng senador ngayon because of this issue. But again, why are you in public service? Ano ba ating sinumpaan sa ating saligang batas? Ano ba ang ating tungkulin sa taong bayan? That's the ultimate question they have to face alone by themselves, Ted. Opo, sige po. Maliban na lang kung may tanong pa si Chacha tungkol sa impeachment, ang aking pong katanungan ngayon, Professor, samantalahin ko na ito pagkakataong ito. Nung binubuo po ninyo sa Ligang Batas, naisama po ninyo yung party list election. Di po? Opo. Yes, opo. Totoo po yan, Opo. Ted. Kasama po yan. Opo, so ang ganda po ng adhikain, pagbabasahin natin, di ba? Ang intent and spirit of the provision of party list election para po sa maging miyembro ng Kamara, di ba? Opo. So, doon po sa intent and spirit of the provision, vis-a-vis na nangyayari ngayon, Professor. As you know, no, ang party list ngayon ay kahit na po sino ay pwede na kumatawan sa kahit na sino, no? And if you also observe sa mga pag-aaral pong ginawa ng isang grupong kontradaya, halos 80% na ngayon sa party list po ay either dinastiya, mga negosyante, mga kontratista, at mga may koneksyon sa gobyerno. Ano po ang inyong damdamin bilang isa sa mga bumuo ng saligang batas dito po sa usapin ng party list election? Ted, magandang tanong po yan. Ano po? Binusisi ko po ang laman ng ating saligang batas, ang mga diskusyon po sa ating Constitutional Commission on the party list. Ito po ay experiment natin, political experiment sa ating bansa. So, I check page by page yung aming diskusyon dyan. At lumalabas, talagang ang pinakapunot dulo ng party list is to empower the vulnerables, the underrepresented, the poor. Ito po, dapat kumakatawan sa mga sektor na ito ang umuupo sa ating Kongreso. Ito pong equation dyan, Ted, ito pong formula. I simplified it in this formula based on a discussion. One is party list, the Western style, plus people empowerment, plus social justice. Ito po ang simple equation po sa party list po . Social justice, bigyan po ng boses, those who have less in life should have more in law, sabi nga ni Magsaysay. People's empowerment, and of course yung party list system sa Europe, tanggapin po natin. So ito po ang formula po, equals party list Philippine style, which is for the poor, for the vulnerable, underrepresented. Yan po ang spirit po, Ted, ng party list system na nasa loob ng ating saligang batas. Opo, that's the intent and spirit. Pero in reality, ano po ang inyong obserbasyon po ngayon dito, former COMELEC Commissioner and former Constitutional Commissioner Sarmiento? Tama po kayo, Ted, sa aking obserbasyon ngayon batay sa mga pag-aaral ng Ateneo School of Government, ng Kontradaya, and other several groups. Ito po ay na-bastardize. At to use the word of former Chief Justice Panganiban, bastardize po. At kahit na po sinabi po ni Father Bernas, no, nabago na po ang figura ng ating party list. Hindi na po yung original na intent. Pero po may cause po, may dahilan po kung bakit nangyari po ito, Ted. May isang Korte Supremang desisyon, atong paglaom versus COMELEC. Ano pong sinasabi po rito? Any political organization, regional organization, sectoral organization can field their candidates. Unless we change this Supreme Court decision, Ted, yung original na intent ng ating konstitusyon will never happen. Nung kami po yung nakaupo sa COMELEC, ang aming sinusunod ay yung decision sa ang bagong bayani versus COMELEC. Pero nabago po ito ng atong paglaom versus COMELEC. So unless this decision is reversed by the Supreme Court, talagang kumbaga ang ating Kongreso, the House of Representatives,
Hindi lang po House kahit na po ang ating local governments pinasok na rin po ng sabihin natin po political dynasties po na-hijack na po nila ang party list system. Opo, kasi nga po kung sa pananaw po ng iba, no, the Supreme Court, with all due respect, erred in their decision dito po sa aton paglaom. What will be the cure to correct this error, Commissioner? Dalawa po ang cure po dyan, Ted. Una-una is to file a petition anew on this issue of party list. Kung may issue that might arise regarding party list at i-challenge po itong atong paglaom. Now, there were dissenting opinions, Ted, sa decision, may mga dissenting opinions po sa decision na. Hindi po unanimous ang decision sa atong paglaom. The other one, Ted, the other approach, Ted, is for Congress to pass a law. To pass a law which is the basic task legislation, baguhin po yung dating existing party list system law na panlang pinasa RA 7941 to reflect po yung spirit and intent of the framers of the country. Again, challenge po ito sa ating mga mambabatas, no, na to legislate a new law to reflect the intent of the framers of the Constitution. Sana po. Ang fear ko lang po, Ted, baka hindi po posibleng mangyari na po ito dahil nga po yung nakaupo po, they will not legislate among themselves. At they will not ask for an axe para putulin siya. So yan po ang agam-agam ko lang po, Ted. But we can always try. We punch hole in the darkness, sabi nga So, yan po ang gagawin po natin. Opo, kasi nga po din, sabi nga po, di ba, doon sa kaninyo, sa pag-aaral, sa Kongreso ngayon, yung mga party list, majority dyan, may kamag-anak na po sa regular district. In the Senate now, sorry po, sa Senado ngayon, meron na ring mga naandyan nakaupo na ang kamag-anak po ay nasa party list o tumatakbo ngayon sa party list, no? So, paano nila babaguhin ang isang batas na nakikinabang ang kanilang pamilya, Commissioner? Alam mo, Ted, ngayon may nakabinbin sa Korte Suprema ang petition for mandamus. Ito po ay final ng isang klase po sa UP, Class 76, for the Supreme Court to order Congress to pass a law to prohibit political dynasties, meaning to regulate political dynasties. So ito po ay na-file 1 year ago. To address this issue, the Supreme Court should act right away on this petition for mandamus. Orderan ang Kongreso to pass a law to implement yung provision na to prohibit political dynasties in the appointed and elected offices. And also, time for any civil society group o sino man nagmamalasakit na Pilipino na maghain ulit ng petisyon sa Supreme Court to question itong jurisprudence ng aton paglaom para po balikan ang original intent and spirit of the party list law provision in our Constitution. Tama po kayo, Ted. Balikan po yung dissenting opinions dyan sa atong paglaom. Very strong dissenting opinion citing social justice, the intent. At may pag-asa po na malaking porsyento po na mabago po ito. Knowing that based on studies, na-hijack na po ang party list. Okay, sige po. Professor, Commissioner, ano po ang inyong mensahe po sa aming lahat? Kasi nung binubuo po ninyo yung konstitusyon, ang ganda po ng ating pong promeso doon Ang ganda po ng ating adhikain doon, di ba? Ang ganda po ng ating ambisyon para po sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero magmula po nung ito naratipikahan noong 1987, ngayon po ay 2025 na, mukhang yung intent po na inyo pong pinag-isipan noon, pinagdebatihan, mukhang hindi po nangyayari ngayon. May pag-asa pa ba ang bayan na to? Ang mensahe ko po, Ted, ay isa lang po. We have to live the Constitution, its principles and values, ang ating saligang batas. Sabi nga ni Claro Imrecto sa kanyang mensahe, the best amendment to the Constitution, the best Constitution, is the amendment of our lives. Yung buhay po natin So, dapat po aayusin po natin ang ating buhay, of course with the grace of God Almighty. At ibig sabihin po, yung ating civil society, mismong tayo po, ay magkaisa po para po maisakatuparan natin
kung ano po ang tinatahadahanan ng ating saligang batas. And this would mean the civil society, ang buong citizenry po, ang simbahan, ang mga eskwelahan, and of course, kay Ted, malaki po ang papel nyo, ang media. Napakalaki po in terms of enlightenment, awareness of the people's consciousness. Sama-sama po tayo, Ted. It will be a citizenry acting as one. Salamat na marami muli po, Professor, Commissioner, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Ito po ay napaka-importante, lalo na sa panahong ito na muli po tayo maghahalal ng mga sinasabing gusto raw maglingkod sa bayan. Maraming salamat po, Ted. Maraming salamat po, Chacha. Apo, mabuhay po and thank you, sir.